na. Jasper? Jasper! Diyan na po. Jasper, naghugas ka na ba ng kamay mo pagkatapos mo maglaro? Lagi na lang ako sinasabihan ni nanay na kailangan ko raw maghugas lagi-lagi ng kamay. Pero, naantok na ako eh. Sige, Jasper. Tama lang yan. Para meron akong bagong tirahan. Kamihan! Nasaan ako? Sino kayo? Bakit kayo lumalapit sa kamay ko? Ang ibig sabihin ng pangalan kong virus, toxic o nakakalason. Maliit kami, hindi makikita ng mata. Pero aatakihin namin ang mga cells sa katawan mo. Lagot ka! Ang mga sakit na makukuha mo, pwedeng flu, chickenpox o dengue. Pwede rin ang measles o beke. Kami mga bakterya ay maliliit na organismo. Iba't ibang hugis, iba't ibang kulay. Pwede kami lumaganap kahit sa hindi buhay na bagay. Mga sakit sa katawan, gaya ng piksa, TB o kuliti, ang makukuha mo. Pangit at makati! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Bakit naman? Kararating ko lang. Ako si Fred Fungus. Pumapasok sa balat o kuko. Pwede mo rin akong malanghan sa hangin kung mahina ang sistema mo. Ang mga sakit na dala ko, ringworm, aphids foot, at tinea versicolor. Gusto mo ba? Makati sa balat. Baka mapakamot ka. Iwan niyo na ako! Ayoko makapag-away! Dahil pala, nakinig na lang ako kay nanay. Huwag niyo akong kalimutan. Nandito rin ako. Isa rin akong gutom na organismo. Mga ba natin gaya ng tapeworm o roundworm sa katawan mo ay mamamahay. Umalis na kayo! Maghuhugas na ako ng kamay ko! Maghuhugas na ako ng kamay ko! Maghuhugas na ako ng kamay! Maghuhugas na ako ng kamay! Jasper? Jasper? Oh, Jasper, anak. Maghuhugas na po ako ng kamay. Maghuhugas na po ako ng kamay. Okay. Halika, maghugas na tayo ng kamay. O, sandali. Ituturo ko sa'yo ang tamang paghugas ng kamay. Siyempre, dapat basain muna natin ang mga kamay. Basain mo kamay mo. Yan. Pagkatapos, sabunin natin ang mga ito. Yan. Ang pagsabon dapat palad sa palad, sa gitna ng mga daliri, sa likod ng mga kamay, sa ilalim ng hinlalaki, at paikot sa pulso. Pagkatapos, banlawan na natin ang mga ito. Yan. Pagkatapos magbanlaw, pagpagin muna natin ang mga kamay natin bago punasan para patuyuin. Nakuha mo? Promise po, Nay. Lagi na po akong maghuhugas ng kamay pagkatapos maglaro. Very good. Very good, very good. Oh, andyan pala kayo. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Doc RJ. At kasama ko ngayon ang mga assistant ko, si Assistant Nika at si Assistant Jasper. Nais ko lamang sabihin sa inyo na napakahalaga ng palagian at wastong paghuhugas ng mga kamay. Dok, di ba po naman naliligo naman po tayo araw-araw?
Di ba po, nalilinis naman po ang ating mga kamay doon? Tama, nalilinis nga ang ating mga kamay kapag naliligo tayo palagi. Ngunit, sa loob ng isang buong araw, napakarami nating ginagawa na ginagamit ang ating mga kamay. At kung saan-saan at kung ano-ano ang nahahawakan natin, dahilan upang maging marumi ito at makapick up ng mga bakterya, fungi, viruses, at iba't iba pang mga germs. Tama po, Dok. Hindi natin alam kung ano ang mga pinanggagalingan ng mga ito. Pero, ano po ba ang pwedeng maging epekto nito sa atin kung hindi natin susundin ang palagiang paghugas ng mga kamay? Naku, maaari kayong makakuha ng mga tinatawag na common communicable diseases. Common communicable diseases? Yan ang tawag sa mga sakit na nakukuha mula sa bakterya, virus, parasite, o fungal infection. Ang ilang halimbawa ng mga common communicable diseases na nakukuha sa virus ay sipon na maaaring maging flu, dengue, chickenpox, measles, at mumps. Sa bakterya naman, pigsa, kuliti, at tuberculosis. Ang mga sakit naman na nakukuha mula sa fungal infection, ang ringworm, athlete's foot, at tinea versicolor. Sa mga parasites naman, yung mga bulate, yung mga roundworms, yung mga tapeworm. Nakakadiri naman po yun, Dok. Paano po natin ito makukuha? Maaaring kumapit ito sa inyong mga balat o pumasok sa kuko. Lalong-lalo na kung madumi ang mga kamay nyo at iba pang bahagi ng katawan. Dahilan ito upang humina ang inyong immune system at mas madali kayong magkaroon ng karamdaman. Pwede po ba tayo magugas ng kamay ng madalian lang po? Di ba po, Dok? Okay na po yun, Dok. Nako, hindi sapat ang madali ang paghugas ng kamay. Kailangan wastong paghugas. Follow the steps of proper hand washing. Paano po yun? Ganito yon. Bago tayo maghugas ng kamay, kailangan alisin muna natin ang singsing, relo, o kung anumang accessories ang meron tayo sa kamay. Katapos, ang una nating gawin, basain ang kamay. Pagkatapos, kumuha ng sabon at palad sa palad, kuskusin. Huwag niyong madaliin para maging mas malinis ang mga kamay. Tapos, gitna ng mga daliri. Isunod naman natin ang likod ng mga palad. Sabunin din natin ang babang bahagi ng hinlalaki. Huwag natin kakalimutan ang paikot na bahagi ng pulsuhan. Yan. Katapos, maaari na nating banlawan. Yan. At pagkatapos, tutuyuin na natin. Pero, bawal mag-aksaya ng tissue. Kaya pagpagin muna natin upang mabawasan ng tubig at saka natin tuyuin. Para konti na lang ang tutuyuin natin. Nasundan niyo ba? Kayo naman ang maghuhugas ngayon ng kamay, ha? Kayo rin. Sama na kayo. Agan pala yun, Dok. Mula ngayon, lagi na po kaming maghuhugas ng aming mga kamay. At huwag lang basta maghugas. Kailangan wastong paraan ng paghuhugas ng mga kamay. Wow, sarap naman ng ulam natin ngayon. Oo nga, mukhang mapaparami na naman ang kain Hep, natin. hep, hep. May nalilimutan ba kayo? Nalimutan natin magdasal. Oo nga, no. Sige. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya nyo. Basbasan niyo po ang pagkain ito na nagmula sa inyo. Amen. Okay, kain na tayo. Sandali lang. May nalimutan pa kayo. Nakalimutan natin kumuha ng tubig. Oo nga naman, baka mabulunan tayo eh, no? Ayan. Sandali at kukunin ko, Okay, kain na tayo. Teka. May nalimutan pa rin kayo. Meron pa rin po.
Yung serving spoons. Iha, pakikuha naman sa drawer, please. Okay po, Tay. Ayan, makain ko na ang paborito kong gulay. Teka. May nalilimutan pa rin kayo. Hindi pa rin po, Nay. Hindi niyo na ba talaga maaalalang isang mahalagang bagay na dapat gawin bago kumain? Nalimutan niyong maghugas ng kamay. Tama! Kayo talaga, hinawakan na nga natin ang kamay ng isa't isa, tapos hinawakan mo pa yung bukasan ng ref, tapos ikaw hinawakan mo pa yung hawakan ng drawer para kumuha ng serving spoon. Hindi nyo ba alam na baka mamaya marami nang dumikit na mga bakterya dyan sa mga kamay ninyo? Tapos kakain pa kayo ngayon, baka mamaya mahaluan pa ng mga bakterya o germs yung mga kakainin natin. At dahil dyan, tara na, maghugas na tayo ng kamay. Okay, tara. O ayan ha, nakapaghugas na rin ako ng kamay. Tandaan ninyo, napakahalaga na maghugas ng kamay bago kumain. At hindi lang yon, mahalaga rin na maging malinis kayo at ang mga kamay ninyo kapag naghahanda ng pagkain o kapag nagluluto. Siguraduhin nyo rin na malinis ang tubig na ginagamit sa paghuhugas ng mga prutas at gulay, pagkain, mga plato at ng kubyertos. At maghugas din ng kamay pagkatapos kumain. Mas maiiwasan natin ang iba't ibang uri ng sakit o infections na dala ng iba't ibang mga bacteria, viruses at fungi na maaaring makuha sa hindi palagian at hindi tamang paghuhugas ng kamay. Opo, Nay. Kumain na po kayo. Oo nga pala. Basain mabuti ang kamay ninyo. Kumuha ng sabon, huwag sayangin ito. Palad sa palad, kuskusin ng mabuti. Pagkatapos ay isunod, gitna ng mga daliri. Likod ng mga kamay, isunod natin. Baba ng hinlalaki, sabunin nyo rin. At huwag kalimutan, paikot sa pulsuhan. Pag nagawa na ang lahat, ay pwede nang banlawan.